This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Ayan, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid, at sa buong San Pablo United Methodist Church, at syempre sa ating mga live stream watcher or sa ating mga manonood. Kami po ay bumabati ng magandang umaga and happy Saturday sa inyong lahat. Ngayon po ay February 15 and yes, kahapon marami nagdiriwang ng mga love moments nila, kanilang Hearts Day, and praise God dahil sa ganitong araw, sa ganitong mga panahon, no, ay napapriority natin ang totoong kahulugan ng turo o katuruan ng ating mahal na Panginoon. No? Sige po, bago tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. Aming mahal na Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, panibagong umaga ng aming buhay, na makapag-aral kami ng iyong salita at panibagong tinapay ng buhay, sama-samang manalangin sa aming prayer covenant. We pray and I pray, O Lord, nagabayan niyo po kami, turuan ng panibagong aral sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan mga kapatid, ang ating pong text sa araw na ito o sa umagang ito ay matatagpuan sa Lucas 6:20-26. At pinamagatan ko po itong ating pagbubulay-bulayan na ang kaharian ng Diyos ay ang isang mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Mga kapatid, ang salitang ito ni Jesus sa Lucas 6:20-26 ay isang bahagi ng kanyang sermon sa bundok. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at pagmamahal para sa mga taong nangangailangan. Sa mga salitang ito, sinabi ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga dukha, mga gutom, at mga umiiyak. Kaya nga mga kapatid, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga dukha. Sabi sa Luke 6:20, mapalad kayo mga dukha, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay sa inyo. Ang mga dukha ay hindi lamang ang mga taong walang pera o mga ari-arian. Ang mga dukha ay ang mga taong nagpapakita ng pagkakaroon ng isang pusong nagmamahal at nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Sunod mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga gutom. Makikita natin sa Luke 6:21, sinabi ni Jesus, mapalad kayong mga gutom sapagkat kayo'y bubusugin. Ang mga gutom ay hindi lamang ang mga taong walang pagkain. Ang mga gutom ay ang mga taong nagpapakita ng pagkakaroon ng isang pusong mapagmahal, nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga umiiyak. Sa Lucas 6:21, sinabi ni Jesus, mapalad kayong mga umiiyak sapagkat kayo'y matutuwa o kayo'y liligaya. Ang mga umiiyak ay hindi lamang ang mga taong nagpapakita ng kalungkutan. Ang mga umiiyak ay ang mga taong nagpapakita ng pagkakaroon ng isang pusong
nagmamahal, at nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga mayayaman. Sinabi ni Jesus sa Luke 6:24, mga mayayaman, sapagkat kayo'y napuno na. Nagpapakita dito mga kapatid na ang taong mga puno o ang mga taong mayroon na, marami na, ay ang mga mayayaman, ay ang mga taong nagpapakita ng pagkakaroon ng isang pusong nagmamahal sa pera at sa mga ari-arian. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga busog. Sabi sa Luke 6:25, "Wo kayo, mga busog, sapagkat kayo'y magugutom." Ang mga busog ay ang mga taong nagpapakita ng pagkakaroon ng isang pusong nagmamahal sa mga bagay na meron sila. Kaya nga mga kapatid, pag tayo ay masyado nang nagmamahal sa mga material na bagay o mas pinapahalagahan natin yung mga pampersonal na pangangailangan, ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga tumatawa o masaya. Sapagkat sinabi ni Jesus, mga wo kayo, mga nagtatawanan, sapagkat kayo'y malulungkot. Ang mga nagtatawanan ay ang mga taong nagpapakita ng pagkakaroon ng isang pusong nagmamahal sa mga bagay na meron sila. Kaya nga mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian ng pagmamahal at pag-aalala. Ito ay isang kaharian na nagpapakita ng paggalang sa Diyos at sa mga taong nangangailangan. Sa mga salitang ito ni Jesus, mga kapatid, sinasabi niya sa atin na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga dukha, gutom at umiiyak. Tayo po'y manalangin. Diyos, mahal naming Ama, mahal naming Magulang, salamat sa mga salita, Jesus. Salamat sa mga salita ni Jesus na nagpapakita ng iyong pagmamahal at pag-aalala sa mga taong nangangailangan. Tulungan mo kami na magpakita ng iyong pagmamahal at pag-aalala sa mga taong nangangailangan. Nawa gamitin tayo ng Panginoon sa oras ng kapighatian ng iba at hindi palaging sa ating sarili. Sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen.